Laglag balikat na naglakad ako sa gilid ng kalye, nakasuot pa ako sa aking school uniform, katatapos lang kasi ng aking klase. Kasalukuyan kong binabaybay ang daan patungo sa aming munting tahanan. Nakanguso ang aking labi, sabay sadsad ng sapatos ko sa aspaltong kalsada. Sunod-sunod na buntong hininga ang aking pinakawalan. Pinuproblema ko na naman kasi ang aking matrikula. Kahit anong benta ko ng bibingka kulang pa rin eh. Kainis naman tong buhay ta oo, bakit pa kasi ipinanganak akong mahirap? Pero okay lang din, swerte naman ako sa nanay ko. Kaya kailangan go lang ako ng go, mapasaan man at makakamit ko rin ang pangarap ko, basta magpupursige lang ako. Patuloy ako sa pagsadsad ng aking sapatos sa semento. Mabibigat ang aking mga hakbang, nakalimutan ko tuloy na medyo nakanganga na ang talampakan ng sapatos ko. Kaya ayon sa ginawa ko, ilang saglit lang naiwan ang talampakan ng sapatos kong pipatiyujan. Putik. Bulyo ko nang mapansin kong wala ng talampakan ang sapatos na suot ko, at talagang talampakan ko na ang nakaapak sa semento. Nilingalinga ko ang aking leeg, sinuyod ko ang paligid kong may taong nakatingin. Nakahinga ako ng maluwag nang mapagtanto kung ako lang ang tao sa lugar na ito, hindi masyadong nakakahiya. Pasuray-suray kong binalikan at pinulot ang nahiwalay na talampakan ng sapatos ko, hinubad ko na rin ang kabilang pares ng sapatos. Siguro pwede pa itong ayusin. Kaya mahal-mahal na ng pamilihin ngayon, hirap nga kaming bumili ng bigas at ulam, tapos uunahin ko pa ang sapatos ko. Ididikit ko na lang pag-uwi ko. Bitbit ang pares ng sapatos, ay hindi ko ininda kung masaktan man ang mga paa ko, wala na akong magagawa pa, hindi ko na maisusuot pa ang sapatos ko, pinagpatuloy ko na lang ang aking mga hakbang. Maya-maya ay nakaramdam ako ng pangangatag ng binti, mabuti at nasa tapat ako ng parke, maagap na tinungo ko ang isang bakanteng upuan. Nang makaupo, hinimlay ko muna ang aking ulo sa sandalan ng mahabang upuan, ipinikit ko ang aking mga mata. Gulo ata ang utak ko ngayon at parang hindi ako makapag-isip ng maayos. Napabuntong hininga na lang ako. May napansin akong umupo sa kahanay ng upuan na inuupuan ko. Medyo nagulat ako, pero dapat hindi ko iyon ikinagulat dahil nasa parke ako, at pampublikong lugar ang kinaroroonan ko, natural na may maupo doon, pero talagang nagulat pa rin ako. Napangiwi ako, para atang naparami na ang kapeng na inom ko, at naging magugulatin na ako. Minulat ko ang sariling mga mata, tumambad sa akin ang isang matandang lalaki, mga 60 siguro basta iyon na, iyon kasi ang hula ko base sa kulubuting mukha nito. Nagbabasa ang matanda ng isang newspaper. Dahil nakukuryuso din ako sa mga pangyayari sa kapaligiran, ay nakibasa na rin ako, palihim na sinulyapan ang hawak nitong newspaper na hindi nito napapansin, nagbabasa na rin ako. Napalingon itong bigla sa aking direksyon. Narinig ata nito ang sinabi ko, wow talas ng tainga mo lolo ha. Pero para atang mademo si lolo, at bahagyang nilayo nito ang newspaper sa gawi ko. Pero na-intriga pa rin ako, kaya sa likod na lang ako nakikibasa. Urgent hiring wanted housemaid stay out will be fine, salary. Nagulat ako sa aking nabasa. Nako talagang namang pinagpala ako sa araw na ito. Wala sa sariling napatalon ako. Napatingin tuloy ang matanda sa akin. Bahagya ko na lang nginitian ito ng pilit. Mapuntahan nga ang sinasabing hiring na iyon, baka papasa ako. Marunong naman akong maglinis at maglaba, nako. Overqualified pa nga ako Maganda at sexy ako, sino naman ang hindi gusto ng housemaid na maganda at sexy? Nilisan ko ang parke na hindi inintinding wala akong sapin sa paa, kailangan kong makarating agad doon, baka may mauuna pa sa akin. Nanakit ang aking paa sa kakalakad, pati talampakan ko, pakiramdam ko nagkasugat-sugat na. Andito na ako sa loob ng subdivision na naka-address doon sa newspaper. Nilinga ko ang paningin, naglalakihan ang mga bahay ang iba ay napakatayog, talagang ginawa itong subdivision para sa mga mayayaman. Nalulula tuloy ako sa kalilinga dahil naninibago ako, nagagandahan talaga ang mga bahay sa lugar na ito. Pero may isa talagang naiiba. Sa tingin ko ay iyon ang pinakamaganda sa lahat ng bahay sa loob ng subdivision, 4-story house. Wow, siguro napakayaman ng may-ari niyan, kay sarap sigurong tumira dyan, sabi kong halos lumuwa ang mga mata ko sa paghanga. Nakalimutan ko tuloy ang aking sadya.
Ewan at kusa akong dinala ng aking paa sa harapan ng gate, sa malaking bahay. Balang araw magkakabahay rin kami ni inay ng ganyan, nakatingalang sabi ko. Pangarap ko talaga magkaroon ng maayos na bahay, tama lang sa amin ng inay ko, iyong maayos kaming makagalaw, makahiga sa malambot na kama, at hindi palagi sa matigas na papag. Makaligo sa isang shower, at hindi palaging sa bomba ng kapitbahay namin. Makakain ng masarap na pagkain, at hindi palaging tuyo at daing na tinitinda ni inay sa palengke, iyong mabuhay kami ng maayos, at walang pinuproblema. Nasa kalagitnaan ako ng aking panaginip, nang biglang bumukas ang gate ng malaking bahay. Nagulantang ako sa gulat. Ginoong mahabagin. Bulalas ko nang bumungad sa akin ang isang katosang babae, pero may edad na. Mga early 40s siguro, pero hindi ako sure ha. Naka-office suit ito na kulay kape, mataas ang takong ng sapatos nito, at nakapamaywang na humarap sa akin. Mukha tuloy itong mangkukulam, dahil sa maroon nitong lipstick. Napakunot ang noo ko dahil sa binigay nitong tingin sa akin. Sinuyod ako nito mula ulo hanggang paa, mula paa hanggang ulo. Naasiwa tuloy ako dahil nakap-a lang ako, at bitbit ko sa kanang kamay ang pares ng sapatos kong sira, baka isipin nitong magnanakaw ako dahil sa aking hitsura. At baka lulutuin ako nito sa kumukulong kawa. Isang tikhim ang aking narinig mula dito. Dahilan upang napamulagat ako, sabay tingin sa striktang mukha nito. Nandito ka ba upang mag-apply? Nakataas ang kilay na tanong nito sa akin. Dahil sa gulat, medyo nag-loading ang utak ko. Ho! Wala sa sariling iyon ang katagang lumabas sa aking bibig. Nandito ka ba upang mag-apply bilang housemaid? Ulit nitong mas tinaas pa ang kilay. Mabuti at inulit nito ang tanong, at medyo gumana na ang aking utak. Niling ako muna ang aking paningin, ayon nakita ko ang address. Bumagsak pala ako sa harapan ng bahay, na aking hinahanap kanina pa. Opo, sumunod ka sa akin, matigas nitong sabi na tumalikod. Walang imek ay sumunod na rin ako dito. Habang nakasunod, hindi ko maiwasang mapangiwi, ito bang bahay ang lilinisin ko? Nako, lagot baka isang linggo hindi ko pa matapos linisin ito dahil sa laki. E bahala na, kailangan ko talaga ng pera. Niling ako ang paningin sa loob, napakayaman siguro ng may-ari nito, dahil sobrang gara ng bahay, halos lahat gawa sa salamin. May malaking pool sa loob, at may hardin na sobrang ganda ng mga bulaklak. Maya-maya ay pumasok na kami sa loob, mas lalong nanlaki ang aking mga mata dahil sa paghanga, bumulaga sa akin ang napakaaliwalas at napakalawak na living room, may mga mamahaling mga figurines at painting doon. Nako, kailangan maingat ako baka makabasag ako, mas mahal pa ang mga ito sa buhay ko. Aba, nang malinga ako sa isang sulok, may personal elevator. Naku yaman talaga. Nang sinapit namin ang living room, ay pinaupo ako nito sa isang sofa. Pagkatapos ay binigyan ako nito ng application form, masunuri naman ako at pini-fill up aniyon. Matapos ay kinuha nito at binasa. Nako, housemaid lang ang a-applyan ko, para tuloy akong nag-apply sa isang kumpanya. Pero siguro dahil sa yaman nito, kailangan ng maiging proseso dahil malimit na sa panahon ngayon ang mapagkatiwalaan, at kabilang na ako doon sa mapagkatiwalaan ha. Nakamasid lang ako kanina pa, marami naman kawaksi sa bahay, lahat iyon naka-uniforme pero bakit kailangan pa nito ng housemaid? Naintriga tuloy ako. Okay, you are Molly Palermo right? Biglang tanong nito. Medyo nagulat ako pero kaunti lang. Yes po, magalang kong sagot, dahil baka hindi ako matanggap mahirap na. Student ka pala. Isang tango ang aking ginawa, bilang pagsang-ayon. Well, tamang-tama lang, dahil your schedule will always be on Friday to weekend sabi nito. Kasi weekend lang din nandito si Senior ito Luz. And you will be his personal maid. Tumingkad tuloy ang tainga ko, ano daw personal maid? Bahala na nga, sa tunog naman ng pangalan ng magiging amo ko, mukhang hot. Kinilabutan tuloy ako sa aking naisip. At saka dapat Friday ay malinisan muna ang silid niya, dahil ang araw na iyan ang nakagawiyang uwi ni Senior ito sa bahay, dapat malinis at walang alikabok dahil allergy ang Senior ito, naintindihan mo. Napangiwi ako, ang arte naman pero sige na nga may magagawa pa ba ako, naghahanap ako ng pera.
Sunod-sunod na tango na lang ang aking ginawa. Hanggang natapos ito sa pagpaliwanag sa lahat ng aking dapat gawin at kondisyon. Pumirma na rin ako ng kontrata. Pagkatapos ay binigyan ako nito ng isang kulay itim na uniforme, yung tipong pang-maid talaga. May apron at headband sa ulo, naks para naman magko-cosplay ako nito. Tahimik ko yun tinanggap. Sabi ni Ma'am Joy yung nag-interview, na magsisimula ako sa aking first day sa darating na BIEMS. Mabuti at pang-umaga lang ang klase ko sa araw na iyon, at tumutugma sa bago kong papasukan. Araw ng Biyernes at ito ang unang araw ko bilang kawaksi sa Del Norte Residence. Alauna nang dumating ako sa malaking bahay, agad kong isinuot ang aking uniforme. Napangiwi ako dahil bakit naiba ang uniforme ko sa lahat ng kawaksi. Nasa loob ako ng maid's quarter, may malaki doon na salamin. Sinuyod ko ang aking refleksyon sa salamin. Napailing ako, bakit maiksi ata itong sa akin, hanggang gitna lang ng hita ko, at sa mga kasamahan ko ay hanggang ibaba ng tuhod nila. Baka matandang manyak tong amo ko. Hindi naman siguro. Agad kong bawi sa naisip. Oh my gulay. Ano ba yan, naubusan siguro ito ng tela, ani sa loob ko. Kaya hindi ko nalang pinansin, at tuluyang lumabas ng silid. Bumungad sa akin ang napakalawak na bahay, napakadaming kwarto, pakiramdam ko tuloy para akong maliligaw, sino bang prinsipe ang seserbisyuhan ko. At napaka-espesyal. Sabi ng kasamahan ko ay mga alas 10 daw ang uwi ni Senior ito Luz, na intriga tuloy ako kung ano ang hitsura nito. Ilang minutong binaybay ko ang pasilyo'y sinapit ko ang sinabi nilang master's bedroom daw, sa laki ng bahay nangangatog tuloy ang binti ko. Ang hirap pala pag mayaman at malaki ang bahay, kung may multo mahihirapan silang tumakas dahil sa laki nito. Paano kung masi-CR nagkataon na nasa malawak na living room, nako. Matatae na lang siguro sa suot nito, hindi pa sinapit ang banyo. Lihim akong nagpasalamat, kahit maliit ang bahay namin, komportable naman kami, kung ganito tapos kami lang dalawa ng nanay ko, isang linggo hindi pa kami magkikita, dahil sa taas ng lalakarin namin. Napangiwi ako, medyo napa-eksaherado ko tuloy ang paglalarawan ko. Maingat kong ipinihit ang doorknob ng master's bedroom. Nanlaki ang aking mga mata sa nabungaran. Silid pa ba ito sa lagay na ito? Bulalas ko sa sarili nang makita ang loob ng silid. Kalimahin o kasampiuan siguro ang bahay namin dahil sa laki. Dahan-dahan kong hinakbang ang paapapasok. Abalang niling ako ang paningin sa paligid, manghang-mangha ako sa nasaksihan. May malaking bed, may sariling sala ata ang silid na may sariling banyo, at kelaki ng banyo parang bahay na namin. May mamahalin ding kasangkapan na yari sa mamahaling Muebles. May malaking LCD flat screen TV, na parang sa sinehan ang laki, at kung ano-ano pa basta lahat ay malaki. Napakislot ako sabay kagat sa aking labi, hindi ko matatapos ng 1 oras lang, kailanganin ko ng 2, ay hindi 3 ay hindi pa rin, 4. Basta mahabang oras. Nagsisimula na akong maglinis, sa linas ng bahay kailangan ko pa rin maglinis. Dahil metikuloso daw ang amo namin, o siya masunuri naman ako kaya gagawin ko ang gusto ng amo ko. Kailangan ko pang tumuwad para malinisan ng maigi ang sahig. Nenas tuloy ako, dahil sa iksi ng uniforme ko, wala pa naman akong short, naku kung meron akong kasama, kanina pa ako nas ilipan. Ilang mahabang oras ang nakalipas ay natapos na rin ako, napalitan ko na ang bedsheet lahat ng kakailanganin ng amo ko, ay nagawa ko na. Gusto ko munang maupo, pero nagdadalawang isip akong maupo, baka pag-alitan ako. Pero pwede naman siguro kahit saglit lang. Kaya dahan-dahan akong naupo sa ibabaw ng malambot na kama. Napasinghap ako, sabay pikit ng aking mga mata. O ang lambot naman, ang sarap mahiga. Niling ako ang paningin sa gilid sa ibabaw ng maliit na mesa, na nakahilera sa tabi. Ayun, nakita ko naman ang picture frame na nakalagay sa tabi ng lampshade. Picture iyon ng isang pamilya, isang babae at lalaki na may 2 batang hawak, babae at lalaki din, pero yung batang lalaki parang pamilyar sa akin, saan ko ba iyon nakita? Kanina pa kasi ginulo ang utak ko sa larawan iyon, sino bang batang iyan? Maya-maya ay nakadama ako ng antok, nakalimutan ko tuloy na nagtatrabaho ako at wala sa aming bahay, hindi ko napigilan at unti-unting pumikit ang aking mga mata,
at hanggang nilamon na ako ng antok at nakatulugan ko ang isiping hindi ko man lang nasagot. Ilang minuto ang nakalipas ay may pumasok sa silid, hindi na iyon namalayan ng dalaga, dahil mahimbing na ang pagkatulog nito. Naupo ito sa tabi ng kama, masugid na pinanood nito ang dalagang nakapikit ang mga mata, at walang kamalay-malaw. He drew a wide smile on his lips, while watching her sleeping on his own bed. The lady looks like a innocent baby, she is hot. Yes, she is simple. Yes, absolutely, yet she is attractive. Sinuyod nito ng tingin ang dalagang natutulog, bahagya pa itong napalunok, when he saw her fair thighs and legs. He couldn't stop himself from watching the young lady sleeping soundly, he couldn't stop staring at her alluring face. Bahagyang niluwagan ng binata ang kanyang necktie, nang masuyad niya ang kabuuan ng dalagang nakahiga sa ibabaw ng kama. This binibini looks like an angel. She has beautiful complexion. Her face is free of even a single acne, her cheeks are naturally pinkish. Her sharp nose fits her small face. She has a perfect brows, a thick curvy lashes, and she has a natural pinkish lips. A few strands of her hair separated, and covered on her forehead. She may be exhausted, but that didn't diminish her natural beauty. Even though she was simple, her face was not smeared with makeup. He can really see that she has a natural beauty. He bit his lip unconsciously, when he saw the lady's sexy and inviting lips. In the sight of Luz, he wanted to taste those lips. Napangiwi ang binata, paanong nag-isip siya ng ganun sa kanyang personal maid. A sweet nightmare. Kahit nakapikit ang mga mata ko, ay may napansin akong naupo sa malambot na kama, kahit natulog ang kalahati ng diwa ko. Patay. Baka bukas wala na akong trabaho, dahil sa ginagawa kong paghiga sa kama ng amo ko, kaya dagli kong minulat ang aking mga mata. Nang tuluyang namulat ako, ewan pero parang tulog pa rin ako, at nasa mundo ng panaginip ko. Talagang nasa panaginip ako, dahil bumungad sa aking paningin ang asungot na lalaki noong isang araw, ang lalaking mapangahas na sumira ng aking palda, at ang lalaking nasukan ko. Oh my! Nanaginip ba talaga ako? Kunot noong napatanong ako sa aking sarili. Kinurap-kurap ko ang aking mga mata, upang tukuyin kung panaginip lang ba talaga. Ayon, nanatiling nakatitig sa akin ang gwapong mukha nito. Malamlam ang mapupungay nitong mga matang sinuyod ang aking magandang mukha. Napalunok ako, bakit ko naman napapanaginipan ang lalaki na iyon? Hindi ito isang panaginip, kundi isang napakasamang bangungot. Kailangan magising ako, baka ito ang tatapos sa akin, baka sasakalin ako nitong bigla sa panaginip ko, at hindi na ako majigising pa. Do you like the bed? Nakangising tanong nito. Nako, nagtanong pa ito sa panaginip ko, kasunod yun ay isang taghis na tingin ang pinukol nito sa akin, bulalas ko, ito na yata ang ex ng akmang sasakalin na ako, kailangan ko na magising sa aking napakasarap, ay napakasamang bangungot. Kaya biglang inangat ko ang aking ulo mula sa pagkakahiga, talagang biglaan at sa ginawa ko ay sapol at nabunggo ko ang noo nito. Oh, aray, magkasabay naming bulalas, parehong nanggagalaiti ang aming mga mukha, at magkasabay sapo ng noong nasaktan. Ay anak nang, wala sa sariling sabi ko, habang hinimas-himas ang aking noong nasaktan, ibang klaseng panaginip yata iyon ah. Are you nuts? Dinig kong may nagsalita. Ay ahas na makamandag, napasigaw tuloy ako dahil sa gulat, sapo ang aking dibdib. Nakita kong nakatiimbagang ang lalaking nakatingin sa akin, na hindi man lang kumukurap. Napangiwi ako at hindi pa rin ako makapaniwala, kaya kinurot ko ang aking bisig, upang malaman ko kung gising ba talaga ako. Aray, napakislat ako dahil sa sakit ng bisig ko, dahil sa pagkurot ko. Totoo nga nandito nga sa harapan ko ang asungot na lalaki. Napakagat ako sa aking labi, dahil hindi ko talaga magets bakit nandito itong lalaki na ito. Maya-maya ay tumikim ito, napaigtad ako at biglang napatayo mula sa pagkakaupo sa kama. Do you like the bed? Ulit nito sa tanong kanina, na nakataas ang kilay. Lumunok muna ako ng laway, tanong kanina na nakataas ang kilay. Lumunok muna ako ng laway bago nagsalita.
Ano bang ginagawa mo dito ha? Walang preno-prenong balik ng tanong ko. At sa tanong ko ay isang nakakalukong tawa ang pinakawalan nito, na sumakap sa buong silid. Ay, abnormal ba itong lalaking ito? Ngumisi ng walang kadahilanan. Sabi ko sa isip. I should be the one asking you that lady, or I should say Miss Palengke. Balik nito sa tanong ko. Nanliit ang aking mga mata, dahil sa inis na halos umusok na ang ilong ko, alam talaga ng lalaking itong galitin ako. Aba, at minaliit ako, Palengke ha, sige maliitin mo pa ako, makikita mo, kikibot-kibot ko. Kita mo naman nakasuot ako na uniforme, nandito ako upang magtrabaho, walang pakundangan kung turan. Trabaho, I doubt, as I witnessed seems you're not, you are here just to take a nap. Wika nitong nagsisimulang humakbang papalapit sa akin. Teka sino ka ba ha? Siguro nakita mo naman na natapos ko na ang lahat ng kailangan kong gawin, siguro magpahinga ng kunti ay hindi na iyon malaking bagay. Walang patid na sagot ko dito. Nanginginig na hinakbang ko pa atras ang aking paa, pero sumagi na ang binti ko sa gilid ng kama. Pagkatapos ay isang sikdo na kabaang nabuhay sa dibdib ko. But for me it is really big deal lady. Sabi nito na halos pabulong na, dahil sa lapit na nito sa kinaroroonan ko. Mga isang dangkal tansya ko. Nanginginig ang aking tuhod na parang nawalan na ako ng balanse. Ano bang lalaking ito, at sa tuwing makaharap ko ay natataranta ako, natitense kinakabahan na parang hindi na ako makakahinga. Lahat ng pakiramdam ay nararamdaman ko dahil sa lalaki na ta. Sunod-sunod na lunok ang aking ginawa, dahil sa tensyon sa pagitan namin. Nakapagdagdag pa sa akin ang masculine scent nito, na parang hinihigop ako, nahihipnotismo ako dahil kay banayad ng amoy nito sa ilong ko, kaiga-igaya sa pakiramdam at nakaka-addict. Wait Molly gumising ka nga, naglalandi ang utak mo, saway ng isang bahagi ng utak ko. Muli ay napalunok ako dahil sa kaba. Ano bang plano ng lalaking ito? At sino ba ito? Nagtaghis ako ng tingin at muling nagsalita. Ha? At bakit? Hindi naman kita kilala sinagot ko pa rin ito, kahit halos mahihimatay na ako dahil sa kaba. Sa narinig nito ay nakita ko ang pagtaghis nito ng tingin, pagkatapos ay marahas nitong inilapit sa sarili sa akin na halos magkadikit na ang aming katawan. You don't know. It's better for you not to find out, because once you will know me, I am sure you can't dare to talk to me like that. Anas nitong wika at pagkatapos ay naramdaman ko na lang ang paghapit nito sa aking baywang papalapit dito. Nanlaki ang aking mga matang nakatingala, at nakatitig sa mukha nito. Muli ay nanigas ako at natameme, gusto kong magsalita pero wala akong maapuhap na sasabihin. Dama ko ang init ng palad nitong damapo sa tagiliran ko, kahit na may tela pang nakapagitna. Kinilabutan pa rin ako na parang nakuryente, basta iyon na, hindi ko na kayang ipaliwanag ang aking nadarama. Halos dama ko ang hininga nitong damapo sa aking mukha. At kita ko ang paggalaw ng Adam's apple nito, dahil sa sikreto nitong paglunok, habang ang mga titig ay nanatili sa mukha ko. Lihim akong napakagatlabi, dahil parang nasira ang orasan, at hindi gumagana, tumigil ang ikot ng mundo sa sandaling ito. Hindi ko magawang ikurap ang aking mga mata, parang gusto kong titigan ng maigi ang kabuuan ng gwapong mukha nito. Hanggang sa naramdaman kong bumaba ang mukha nito, dahan-daang papalapit sa mukha ko. Ewan ba at kusang pumikit ang aking mga mata, hinintay kong damapo ang labi nito sa labi ko. Nang may biglang kumatok at nagbukas ng pintuan sa silid.